So magandang hapon mga masters. Then Ipoy here. Yes, first of all, yung content pala na ito. Yung content pala na ito is ibabahagi ko po yung yung fail setup ko at bakit ako nag-fail setup. So here we go. Tingnan natin tong current price. Then yes, si gold is pa uptrend na, and yes, Ba't nga ba ako hindi nakasabay dito is kasi yung pinofokusan ko lang is pa-sell. So even though na in this area from here at dito sa baba is nagre-range na siya, and slowly bandang dito ranging na siya, tapos bandang dito nag-range na siya, tapos nag-form ng maraming setups, so, kung sabihin natin QM buy ganon, tapos dito na siya nagpe-print ng low high, higher low, higher high, lower high, higher low, then higher high. So hindi ko to nasabayan, pero sa second movement niya bandang dito is nasabayan ko. Supposedly nag-enter sana ako dito ng buy limit, kaso pinatlos ko kasi meron akong resistance bandang dito at na-take profit ko na din kasi at hinold ko yung iba. Then I expect more na mag-drop papunta dito bandang dito kasi meron siyang fresh fresh area na pwedeng balikan niya, tapos doon pa mag-massive movement. Although tama naman yung bias ko na pa-up siya, then yung yung level ko lang is an expectation is mali kasi I thought na bumaba pa siya dito bandang dito, tapos doon pa mag-angat. So ayun, nagmamadali si price na yung mga candles na umangat. So yung hindi ko nasabayan, bandang dito lang nasasabayan ko. So yung is-share ko lang din pala yung fail setup ko. So I took sell bandang dito, still dito nag-talk ako ng sell. So bakit nga ba na-hit yung trail stop ko? Kasi as we can see naman bandang dito nag-print na siya ng higher low, higher high, higher low, tapos means pa-uptrend from ranging. So yung natutunan ko po about sa sa fail setup ko is since dito bandang mga ilang weeks, past weeks ago, meron akong maraming sales order dito, sales order. Tapos yung ginawa ko is even though respected na yung sell ko, tinodo ko pa rin dito sa new trend niya. So probably nag-respect naman yung price, but as we can see, printing na yung first line niya dito ng higher low, higher high, so uptrend. So it means na respect niya tong respected na resistance, nag-down siya, tapos ito may point of interest or order block, tapos nag-boom up. So yung pangatlong confirmation ko sa buy is, as we can see sa daily, nag-print na siya ng bullish engulfing, tapos humina dito, nag-retest lang sa baba ng base bandang dito sa lower time frame, tapos nag-pump ulit at nag-print ng engulf candle. So what I am saying right now is bandang dito nakasell ako kasi yung situation ng sell na to is same lang dito. Kumbaga dating resistance, respected na din tong resistance na to, yung current resistance na may sell position ako right now. Tapos I expect pa din na
yung gagawin nitong bounce niya pababa is magba-bounce to ng todo sa support. So you're seeing right now guys na meron akong buy limit dito. So this afternoon to evening na magmo-monitor lang po ako. So if ever na basagin itong zone ng bullish, bearish engulfing candle or mga ganon, tapos binrake na itong support, so doon na ako magka-cut loss. So yung sale ko na lang dito, take profit ko na lang yung iba, tapos set trail stop if ever na basagin itong support ko. So right now, disclaimer pala guys, yung technical analysis ko is hindi po talaga siya signal, hindi po siya talaga financially advice. Yung yung nais ko lang po iparating is paano ako mag-plot, paano ako mag-share ng insights ko, mga confluences, at yes, hindi po ako perfecto. You see naman sa aking Telegram is meron akong mga success setup, but doesn't mean na na palagi akong panalo, palagi akong paldo, mga ganon, ano pa yon, palagi akong mga success setup. No, there is always guys, red, and those reds are cut loss, mga ganon. So bandang dito, siguro lagyan ko na lang ng tawag nito SL bandang dito, around siguro mga bandang dito punta dito, so mga 50 pip ata. So sige lang, basta babantayan ko na lang kung i-respect niya. So but nga ba may support ako dito is potentially magre-respect siya dito, potentially lang, kagaya nito. Dito may base siya, nag-consolidation kasi pa-up trend tayo guys, so means rally, base rally, nag-up siya, nag-up, tapos respected yung previous resistance ko na dati ding respected sa drop, base drop, tapos nag-drop siya, tapos may base dito sa M15, tapos nag-pump. So yung situation ko right now, right now is meron siyang base din dito, nag-up siya, tapos nag-consolidate, nag-ranging pa dito, tapos itong resistance is respected twice na, so pa-down siya, although meron siyang engulfing candle dito, but potential lang na maybe tawag nito, babasagin niya tong low, tapos papunta dito, kasi meron din siyang need babalikan dito based lang sa aking bias and confluences. So wait ko na lang to guys kung i-respect niya bandang dito. Then as I've said, if ever basagin tong support na to ng body na bear candle, so I will do cut loss. So yun lang yung confluences ko guys, kasi itong resistance na to is dati din respected na resistance doon sa drop base drop dito, drop base drop, respect dito, meron siya dito, respected siya dito, tapos nag down. So let's go guys, wait na lang natin to, then update ko na lang kung anong next. So if ever na mag-success yung TA, so dito guys, papakita ko pala ng clear at malinaw yung sales dito. Ako sa H4 tumingin ako, as we can see guys, meron siyang dito respected resistance, dito nga ganun, tapos hinila ko lang, sample dito hinila ko lang, although respected siya, but meron siyang babalikan na base, kasi yung bandang dito nagprint na ng nagranging siya, tapos nagprint na ng nagpiprint na ng or nagpapakita na ng higher low, higher high, higher low, higher high. So right now ay tapos na ako dito ng mga sales, na TP ko na yung iba, at na
trail stop, na hit na din yung trail stop ko, at syempre meron ding cut loss kasi minsan hindi na-go yung hindi na-go yung plan. Need pa niya nag-perform ng mahabang weeks bago na mag-go sa plan, mga ganun. So yun lang guys, abangan ko lang to at update ko na lang if ever na mag-respect ba dito, or siguro basagin na agad tong sell ko dito na running profits na, or depende. Marami pa ding gagawin si market at need niya titingnan ko na lang, since pa-ranging pa siya ng current price niya ngayon. So if ever basagin niya to, I need to secure this running loss profit. Then yes, yung binabantayan ko na lang talaga is mag-create siya ng wicks dito, or any confirmation that that can napasok sa psychology rather na entry ba. So not advisable. So that's all. And yes, yung buy ko pala dito guys is i-share ko lang ng konti. So dati siyang resistance dito, tapos binasag yung resistance, but while binasag niya to, nag-perform siya ng base. So dito pa lang nag-create na ng high, nag-create na ng higher low, higher high, higher low, higher high. So bandang dito potentially nababalik talaga siya kasi dating resistance nag-create ng higher low, higher high, tapos nag-create pa ng base dito. So dito naka-entry ako. Same scenario lang din dito, as I said, na nag-form siya ng QM dito, although respected ng QM, nag-running profits, pero nag-ranging as this price or this area nag-create ng nag-create ng QM buy, nag-fly dito, tapos meron siyang iniwan na base sa sa dito bandang ranging area. So tapos nag-down siya, tapos respected yung base again, nag-print ng higher low, tapos nag-print again ng higher high. So ganoon lang guys, kumbaga sasabayan ko lang yung trend if ever mag-success yung yung technical analysis ko at based din sa bias ko. So that's all lang, and yes, I hope meron kayong natutunan kahit konting insights lang or confluences, even though na I'm not fully master of what you are thinking about, and yes, lang, as I've said, i-share ko lang po yung mga potential at nakikita ko sa market, and based on my view and confluences and insights about sa possible movements lang. So yes, that's all, and Ipoy here. Happy Thursday and good afternoon once again. God bless.